Tama. Mostly all-R, one love. Oo. So far ngayon, marami naman mga all-R ngayon na nagsisulputan. Actually, may isa pa, dalawa na bago. Yes. Local. So, nandiyan si All pa all-Rs. And then, sa Sinaloan. QC. Anong na? All pa. All pa all. So, sa Laguna, yung love nila. Nag-start na kahapon yung, nung Saturday yung drop-off station nila. So ang karera niya pa-south din? Pa-south, yes. So far, ayun. So, mayroon tayong mga 10 plus na existing na all-Rs sa Pilipinas. And then, mostly naman ng mga naglalaro doon, yung mga busy person, na talagang breed lang sila ng breed and then yun. Kumbaga parang at least, nandun pa rin sila sa sports natin and hobbies natin. Nandun pa rin nakafocus. Maganda talaga ko, one long race. Kaya nung may career, gusto ko lang mahilig. Yes, opo. At the Or same ka lang. Kasi parang gano'n naman din ang, ang gastos mo eh. Yeah. Yung sa magiging first win entry fee mo, parang gano'n din ang magiging Yun lang, iba gastos yung sarili alaga. Yes. Iba yung hawakan mo yung kalapate. Wala magawa. Tapos personally, mag-aantay ka, dadating sila. Iba yung thrill na yun eh. Iba Yes, yun. Mas masarap yung sarili mong ano. Saka yun yung hindi mo mababayaran na kasiyahan ng Oo. nauwihan ka ng ibon. Oo. Yung pagpasok ng tractor, sarap. Oo. Tsaka yung dumadating, Yung umiikot, gaganon sila. Oo. Iba eh. Iba yun. Maganda lang sa OLR pag final race. Yes. Final race lang. Exciting na. Exciting. Yung kumbaga lahat na ng participant nag-aabang na. Sumasali kayo? OLR? Local? Local kaya ano, Aligre. Aligre. Kay John, meron din ako kay John. So, ayun. Sir, mabalik ako, Sir Anson. Doon sa, di ba, North Team niya, Sir Methodist Match, ano yung nagiging preparation mo na? So, sa mga umuwi pa na ba? Wala, ganun pa rin. Kung anong ginagawa ko the usual, ganun pa rin ang gagawin ko sa kanila. For example, may putik yung, yung pag-uwi nila, may putik yung mga paano, may mga... Kasi sinubukan ko this year na hindi talaga ako nag-antibiotic eh. So, natural, sinubukan ko. So, siguro, ganun pa rin ang gagawin ko. Ngayon, sir, based doon sa observation mo doon sa mga umuwi mo ngayon, sir? Yung umuwi na today or yung kahapon? Today. Actually, hindi ko pa sila nakikita. Okay. No, pero sabi naman ng tao ko, okay naman daw sila, malalakas daw. So, ganun pa rin ko. Hindi naman kalaspag. Hindi kalaspag. Kaya boss, paano yung preparation nyo doon? Pagka, di ba, katulad niyan, may 16 kayong umuwi kanina. Delay naman din. Kung let's say kahapon, pahinga nila 2 days, ito, up to Wednesday. Supplement or may mga binibigay pa po? Same na. Rest lang. Rest lang. Yung rest lang yung discarded. And then, ang love play nila by Tuesday, Wednesday. Ito, gusto ko Tuesday. Ang gusto ni Miguel Wednesday. Hard race daw. Siya masunod. So, kumbaga, Usually Tuesday afternoon, nagpapalipad na ako. Sabi niya Wednesday morning daw. Sige. Tapos yung umuwi ngayon, Thursday na sila. Pero kay Sir Boss Anson, di ba nag-self-training pa rin kayo after? Meron. So, ano yung preparation nyo for the second lap? So, kasi, ano yan eh, actually case to case. Okay? Parang kahapon, di ba, bad weather tayo kahapon. Yes. So, parang tinitingnan ko, ano yun akin Yes. Parang tinitingnan ko yung mga overtrain na ibon nawala. Yung mga hindi masyadong nalilipad, nandyan. Okay. Based on my alaga. Kasi sa akin, kagaya ng nasabi ko dati, yung mga hen ko masisipag. Ang mga kak ko tamad. Normally, di ba? Oo. Pero kahapon, sa 7 naklak ko, 5 kak, 2 hen. So, yun ang observation ko. So, baka training, magpass ako sa training. Magpapas kayo Oo. sa Kasi nasubukan ko na rin nasubukan ko na rin walang training, nag-overall ako. Okay. Nasubukan ko na mag-training, nagtre-training, nag-overall din ako. So, case to case, nasa sa tao yan. Okay. Actually, ito, no, ito walang ganong training eh. Oo. Puro balik eh. Kunti lang. Cancel. Dati sobrang training ko. Siguro kailangan nyo na babawasan lang yung kilometer. Kaya hindi porket
kunwari, yung ginagawa mo last year, gagawin mo this year. Yung ginawa mo this year, gagawin mo next year. Hindi ganun. So, depende sa based sa observation nyo, dapat Observation yung and fancier nag-o-observe din. Kayo, Sir Marvin, yung mga umuwi nyo today, paano nyo po siya kinocure, prevent, or ano po yung ginagawa? Actually, pahinga, tsaka inobserbahan ko kung may, minsan, baka may, pagka-uwi, may cancer o what, inobserbahan ko. Kung may mga tama, binibigyan ko ng gamot. Yung iba hindi na, tsaka pahinga. Tsaka secondly, yung mga umuwi ng yesterday na afternoon, tomorrow afternoon pa ako papalipat yan. Tapos yung mga umuwi ngayong araw, Wednesday. Para makapagpahinga. Eh, kailan ba talaga ng pahinga? Yes. Hindi naman pwede talaga sobrang bubuksa sa ano eh. With regards, sir, sa mga painumin, more on electrolytes lang kayo, sir. Electrolytes yan, vitamin. Pag-uwi. Yeah, kapag umuwi. At saka obserbahan ko yung mga kanyang dumi o anong klase. Doon natin malalaman. Kung nasa condition ibon o may sakit. Sir, sa tagal yung nag-iibon, sir, syempre, na-check nyo na rin yung health ng mga ibon. Ano po yung mga sign na kapag halimbawa nakita nyo na itong ibon na to is may sakit? Or ano po yung mga signals? Number one, droppings eh. Nakikita mo droppings eh. Okay. Secondly, makikita mo naman minsan kapag yung ibon, kung wala sa condition, parang malungkot, tahimik siya. Nasa isang tabi lang. Yeah. Pero most of the time, in-obserbahan ko, binubuksan ko rin yung bibig para ma-inspection ko, baka may cancer or what, something. Then, number one talaga, droppings, in-obserbahan ko. Pagka naman may cancer, sir, ilang days ang curement po? Depende, binibigyan ko ng, depende, 3 days to 5 days. 3 days to 5 days. E paano yun, sir? For example, di ba, derby race na? Kailangan i-cure nyo pa rin yun ng 3 to 5 days? Depende na lang. Kung yung mga may tama, yun ang binibigyan ko na lang. Yung mga iba, kung wala, hindi ko na binibigyan. Eh feeling ko kung binigyan ko ng ganitong gamot antibiotic, parang humihina ibon. Sino lang ang ano yun lang eh? Yung baka, yes, oo. Hindi kayo yung magpa-flock na Hindi na. treatment. Yeah. Kay Sir Adson, same lang din po ba kay Sir Marvin? Ako kasi, pag nakita ko ibon, siyempre number one, droppings. Okay? Yes. Pag nakita ng tao ko medyo basa ipot, sigurado hindi na rin masyado kakain yan. Okay. So, itatabi namin. So, titingnan muna namin kung anong problema. Usually, pag may ganung problema, tinatawagan ko si Ray. Okay. O, tatanong ko kay Ray, ganito. O, bigyan mo ng ganyan. O, kaya si Henry Tan, magtatanong din ako. Si Pro. Oo. Pero usually, may iba talaga hindi na makuha, namamatay. So, tinatabi ko na. Kasi para sa akin, pag nagkasakit, wala na rin panalo. So, importante po ba sa loob natin nagkakaroon tayo ng quarantine area? Ako meron naman. Usually, lalo na pag bagong pasok ibon, iko-quarantine ko sa akin. For quarantine, sir, ilang days po kayo nagka-quarantine? Usually, mga 1 week. Oo, okay na yun. Okay. So, paano pag hindi na gumalit ka na? Wala na, kakaling ko na yun. Oh. Hindi ako nanghihinayang kasi ang ano ko naman, hindi ka rin naman mananalo, manghahawa ka lang, kakaling ko na yan. Dapat marunong tayo mag-cal eh. Huwag tayo manghinayang sa ibon. Nung bago ako, nanghihinayang ako eh. Pero wala na, pag veterano ka na, kal na kung kal. Wala na. Wala din naman siya mananalo eh. Yung natanong kanina sa kanya, breeder mix po ng breeder, di ba? Tapos yung Shih Tzu, gano'ng katagal flyer mix ka? Ako, up to now, ako usually, pag nag-win ako, nag-flyer mix na rin ako eh. Hanggang ano na. Okay. Hanggang lumipad na sila. Oo. Ganun ako. Pero ang plano ko next year, baka gawin ko the breeder mix. Pag winning ko na yon, breeder mix pa rin. Tapos tsaka ko na ako magpapalit ng flyer mix pag lumilipad na. The same. That's what I'm doing. Kasi ang puntos ko doon is Shih Tzu eh. So they need protein. Builds muscle. Even dogs eh. Lahat ng alaga ko, they need protein. Kaya pag block exercise, tsaka binabago ko. Baka ganun gawin ko nga next year.
The muscle, everything, the bone structure, puro protein kailangan mo.